Disclaimer: ang kwentong ito ay katang-isip lamang. Anumang pagkakatulad sa totoong buhay ay hindi sinasadya. Layunin ng video na magbigay aral at inspirasyon sa mga tagapakinig at manonood. Gabi na noon nang makarating ako sa pinakadulo ng lungsod. Isang lugar na bihira ng puntahan ng tao. Tahimik, madilim. Tanging tunog ng kuliglig at lagitik ng yero ang maririnig. Hindi ko alam kung bakit nandoon ako. Parang may umihila sa paa ko. Parang may bumubulong na kailangan kong puntahan ang lugar na iyon. Mahigit 15 taon na ang lumipas simula nang mawala ang mga kapatid ko. Sunog. Isang malaking sunog sa lumang bahay namin. Iyon ang sabi ng lahat. Ako lang daw ang nakaligtas. Pero mula noon, gabi-gabi, iisang panaginip ang bumabalik. Mga sigaw, mga kamay na humihila, at isang tinig na paulit-ulit na nagsasabi, "Rael, hanapin mo kami." Sa gitna ng dilim, may nakita kong ilaw. Mahina, dilaw. Galing sa isang barong-barong na halos gumuho na. Nasa gilid yun ng estero. Mga pader na gawa sa pinagtagpi-tagping yero. Bintanang halos wala ng salamin. At pintuang bagyang bukas. Napahinto ako. May matandang lalaking nakaupo sa labas. Payat, mahaba ang balbas, may hawak na lamparang digasera. Parang hinihintay niya ako. "Matagal kitang inantay, iho." Dahil doon ay nanlamig ang likod ko. Hindi pa ako nagsasalita. Hindi ko pa sinasabi kung sino ako. Paano niyo po nalaman na darating ako? "Kapag dumating ang oras, kusa talagang lumalapit ang nawawala." Gusto ko nang umatras, pero hindi ko magawa. Parang nakatali ang paa ko sa lupa. Tumingin siya sa akin ng diretso. "Gusto mo bang malaman ang totoo tungkol sa pamilya mo?" Parang binuhusan ng malamig na tubig ang dibdib ko. Ano pong ibig niyong sabihin?" "Hindi aksidente ang sunog." Doon ako tuluyang napalapit sa kanya. Patay na sila. Matagal na." "Sigurado ka ba?" Bigla siyang tumayo. Mabagal ang kilos. Parang bawat takbang ay may bigat ng maraming taon. Binuksan niya ng tuluyan ang pinto ng barong-barong. "Halika, pumasok ka muna." Nag-alinlangan ako. Pero mas malakas ang tanong sa isip ko kaysa sa takot sa dibdib ko. Pumasok ako. Sa loob, masikip. May lamesang kahoy. 4 na upuan. At sa dingding, may mga lumang litrato. Napatingin agad ako. Mga batang lalaki. Ako iyon at mga kapatid ko. Hindi pwede." "Hindi ka nag-iisa, Rael." Napahawak ako sa mesa. Nangihina ang tuhod ko. "Sinabi ng lahat, patay na sila." "May mga bagay na mas ligtas na paniwalaan ng tao, kahit hindi totoo." Bigla, may narinig akong yabag sa likod ng dingding. Isang mabigat na hakbang. "Sino yan, Toy?" Napatigil ang mundo ko. Ang boses, hindi ko makakalimutan. Kuya!" Bumukas ang isang kortinang gawa sa lumang kumot at may lalaking lumabas. Malaki ang katawan, may galo sa braso, matapang ang muka.
si Raymart, ang kapatid kong nakita kong natupok sa apoy sa panaginip ko. Roel! Hindi ako nakasigaw. Hindi ako nakagalaw. Luha ang unang bumagsak bago ko pa man mas napagtanto ang lahat. Boy ka! Hindi kami namatay. Mula sa likod niya, may isa pang lalaking lumitaw. Payat, tahimik. May matang malalim ang tingin. Matagal ka naming hinintay, bunso. At doon, tuluyan ang bumagsak ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob ng 15 taon. Ngayon, handa ka na bang malaman kung sino talaga ang gustong pumatay sa inyo? Hindi ko pa alam na ang gabing iyon ang simula ng pinakamadilim na katotohanan ng buhay ko. At ang barong-barong na iyon ay hindi simpleng taguan, kundi bilangguan ng isang lihim na pilit inilibing ng panahon. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo roon. Parang hindi gumagalaw ang oras. Nasa harap ko mga kapatid kong inakala kong patay na. Buhay, humihinga, totoo. Lahat ng paniniwala ko sa loob ng 15 taon gumuho sa isang iglap. Kung buhay kayo, bakit hindi kayo bumalik? Nagkatinginan sina Raymart at Max. Pareho silang tahimik. Parang iisang sugat ang bumukas sa pagitan nilang dalawa. Dahil kung bumalik kami, ikaw ang mawawala. Nalikip ang dibdib ko. Anong ibig niyong sabihin? May mga taong mas makapangyarihan kaysa sa batas. At may mga katotohanang mas ligtas itago kaysa ilantad. Tumayo si Julius at dahan-dahang isinara ang pinto. Parang sinelyuhan ng barong-barong laban sa mundo. Makinig ka, Rael. Ang sunog ay hindi para pamatay, kundi para magpawala. Umupo ako. Nangihina pa rin ang tuhod ko. Sinong may gawa? Tahimik si Julius. Si Raymart ang unang nagsalita. Ang sarili nating ama. Parang may sumabog sa loob ng ulo ko. Hindi. Imposible yan. Siyang may utos. Siyang tumanggap ng bayad. Tumayo si Raymart at hinubad ang kanyang damit. Sa likod niya, may mahabang peklat. Parang bakas ng apoy at posas. Hindi sunog ang pumatay sa amin. Mga tao. Napatingin ako kay Max. Tahimik lang siya pero nanginginig ang mga kamay. Ginawa kaming halimbawa. Mga batang kailangan burahin para manatiling malinis ang pangalan ng isang pamilya. Doon ko naalala ang gabing iyon, ang mga sigaw sa labas, ang yabag ng maraming tao. Ako? Bakit ako nakaligtas? Dahil ikaw ang alay. Tumingala ako sa kanya. Anong alay? Isang batang kailangan mabuhay para magsilbing patunay na tapos na ang lahat. Unti-unti kong naintindihan. Kailangan ng kwento. Kailangan ng saksi. Pinalabas na ikaw ang nag-iisang nakaligtas para walang maginala. Napahawak ako sa ulo ko. Sumasakit ang lahat. Kung ganun, bakit ngayon lang? Huminga ng malalim si Max. Dahil nagsisimula ng gumalaw muli ang nakaraan. Maya-maya ay biglang may kumatok sa labas. 3 maikling katok. Isang mahaba. Namuti ang mukha ni Julius. Nahanap ka na nila. Tumayo agad si Raymart.
kinuha ang isang matulis na bakal sa gilid ng pinto. Hindi dapat nandito si Rael. Kumatok ulit, mas malakas. Alam naming nandyan ka na. Napatitig sa akin si Max at Raymart. Ang tanong ngayon, bunso, handa ka bang tumakbo o harapin ang multo ng nakaraan? Ang mga mata sa labas ay hindi na naghahanap ng patay. Buhay ang gusto nila. At alam kong simula pa lang ito ng laban na matagal nang inihanda para sa akin. Hindi na kami nag-usap pa. Sa sandaling marinig ko ang boses sa labas, alam kong wala na kaming oras. Lumabas kayo sa likod. May daan doon. Papuntang estero. Bago pa ako makatanong, hinila na ako ni Raymart sa braso. Sumunod ka. Huwag kang lilingon. Sumingit kami sa likod ng barong-barong. Amoy putik, madulas ang lupa, at madilim ang paligid. Sa likod namin, bumukas ang pinto. Huwag niyong palampasin! Tumakbo kami. Hindi ko alam kung saan. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan. Alam ko lang, ayokong mamatay nang walang sagot. Raymart, sino sila? Mga tauhan ng taong sumira sa atin. Napalingon ako saglit habang tumatakbo. 3 lalaki. Nakaitim, may dalang baril. Hindi ito haka-haka. Hindi ito bangungot. Ito ay totoo. Tumalon kami sa mababaw na bahagi ng estero. Sumakit ang paa ko. Pero hindi ako minto. Sa kaliwa, may lagusan. Pumasok kami sa makitid na daanan sa ilalim ng tulay. Basura, daga, at kadiliman ang aming nakita. Pero mas gusto ko ang dilim kaysa sa mga matang naghahabol sa amin. Huminto kami sa wakas at lahat kami hingal na hingal. Nasaan si Julius? Tahimik silang dalawa. Ginawa niyang tungkulin niya. Nanikip ang dibdib ko. Iniwan natin siya. Alam niyang darating yon. Umupo si Raymart sa gilid at hinawakan ng ulo. Hindi dapat dito mangyari to. Lumapit si Max sa akin. Tinitigan niya ako ng direkta. Rael, may hindi pa kami sinasabi. Kinabahan ako. Ano pa? Humugot ng malalim na hininga si Max. Hindi lang kami ang gustong ipatigil. Napakunot ang noo ko. Sino pa? Ikaw. Parang huminto ulit ang oras. Ako? Bakit? Dahil ikaw ang susi. Tumayo si Raymart at inilabas ang isang lumang sobre. Sunog ang gilid. May mantsa ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit kami tinangkang patayin. Inabot niya sa akin ang sobre. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan iyon. Sa loob, mga dokumento, mga pangalan, mga pirma, at isang apelyido na pamilyar sa akin. Hindi. Apelyido ng isang kilalang pamilya, makapangyarihan, respeto ng bayan, at sa ilalim ng mga papeles, pangalan ng ama namin. Siyang nagbenta ng lupa, siyang pumirma, at ikaw, ang iniwan niyang buhay. Parang sinaksak ang puso ko. Hindi niya kayang gawin yun. Kaya nga buhay ka! Bigla akong napaupo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka nakaligtas dahil sinuwerte ka. Lumapit siya sa akin. Iniligtas ka dahil ikaw ang anak na pinili.
Hindi ko maintindihan. Isang anak na kailangan manatiling malinis sa mata ng publiko. Isang anak na gagamitin balang araw. Bigla, may umilaw sa itaas ng lagusan. Ilaw ng flashlight. Alam naming naririto kayo. Napatingin sa akin sina Raymart at Max. Kung tatakbo ka ngayon, habang buhay kang tatakbo. Kung mananatili ka, malalaman mo kung sino ka talaga. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, napagtanto ko. Baka hindi ako ang biktima sa kuwentong ito. Baka ako ang dahilan kung bakit nagpatayan ang lahat. Nakatuon sa akin ang ilaw ng flashlight. Parang hinuhubaran ako ng buong pagkatao ko. Wala na akong tatakbuhan. Rael, matagal ka na naming hinihintay. Kilala ko ang boses na iyon. Hindi ko lang inakalang maririnig ko pa muli. Tay? Unti-unting bumaba ang lalaking may hawak ng ilaw. Kasunod niya ang dalawang armadong lalaki. Ang ama namin. Malinis ang suot, maayos ang buhok, parang hindi tumanda. Mga anak, isa lang ang kailangan kong mabuhay. Tumayo si Raymart at tumarang sa harap ko. Matagal ka na naming hinihintay. Pasigaw na sabi ni Raymart. Ngumiti ang ama namin, ngiting walang init. Buhay pa pala kayo. Magaling ang nagtago sa inyo. Sumulpot mula sa dilim si Julius. Duguan. Nakahawak sa tagiliran. Hindi mo na siya magagamit. Nagulat ang ama namin. Akala ko patay ka na. Mas mahirap patayin ang konsensya. Lumapit ang ama namin sa akin. Rael, ikaw ang pinakamahalaga. Nanlamig ang kamay ko. Bakit kami? Tumitig siya sa akin. Dahil may lupang hindi pwedeng mapa sa kamay ng mahihina. Nilabas niya ang baril. Ang kapalit ng yaman ay dugo. Biglang nagsalita si Max. Hindi ka ama. Isa kang halimaw. Binaril ng ama namin si Max. Hindi! Sigaw ko. Bumulagta si Max sa lupa. Dugo. Tahimik. Pinili mo siya! Binaril ni Raymart ang isa sa mga tauhan. Nagkagulo. Putok ng baril, sigaw, takbuhan. Hinila ako ni Julius palayo. Makinig ka. Ikaw ang huling alas. Inabot niya sa akin ang isang USB. Lahat ng ebidensya, mga kontrata, mga perma, mga video, ay nadiyan. Tinitigan ko ang ama ko. Pinili mo ako para gamitin. Pinili kitang mamuhay, anak. Tumigil ang putukan. Si Raymart ay duguan. Si Max, hindi na gumagalaw. Sumama ka sa akin, Rael. Mabubuhay ka ng tahimik. Doon ko naintindihan ang lahat. Hindi ako ang anak na pinili mo. Matatag kong sabi. Itinaas ko ang USB. Ako ang anak na magtatapos sa iyo. Ngumiti si Julius. Napahiga. Panalo na kayo. Kahit anong mangyari. At sa gitna ng dugo, apoy at sigaw, pinili kong harapin ang katotohanan. Ngunit bago ko mapindot ang ebidensya, may isang putok pa ang umalingaw-ngaw. At hindi ko alam kung sino ang tinamaan. Isang putok
Iyon ang huling tunog na narinig ko bago tuluyang natabunan ng katahimikan ang lahat. Bumagsak ang katawan sa harap ko. Hindi ako ang tinamaan, ang ama namin. Si Raymart ang may hawak ng baril. Nanginginig ang kamay. Dugo ang pisngi. Hindi ko na kinaya. Napaupo ako sa lupa. Parang biglang nawala ang lakas ng buong mundo. Tapos na ba? Hindi sumagot si Raymart. Tinitigan lang niya ang katawan ng lalaki minsang tinawag naming ama. Lumapit ako kay Max. Hawak-hawak ko ang kamay niya. Malamig na. Patawad, Max. Late na ako. Walang sagot. Tahimik na ang bunso naming kapatid. Ilang sandali lang, napatingin ako sa USB sa kamay ko. Doon nakasalalay ang lahat. Dumating ang mga pulis. Kasunod ng media. Parang eksenang matagal nang hinihintay ng mundo. Hindi ko tinakbuhan ang katotohanan. Isinuko ko ang USB. Lumabas sa balita ang lahat. Mga kontrata, mga lihim na bintahan ng lupa, mga batang tinangkang burahin, at ang pangalan ng ama namin bilang pangunahing utak. Si Raymart ay kinasuhan, pero napatunayang pagtatanggol sa sarili ang nangyari. Ako ang naging testigo. Libing ni Max, tahimik. Simpleng kabaong. Kung nandito ka lang sana. Tumingin ako sa lupa. Ginawa niya ang dapat niyang gawin. Makalipas ang ilang buwan, bumalik ako sa barong-barong. Sunog na ito. Wasak, pero sa gitna ng abo, may katahimikan. Iniwan ko roon ang isang litrato naming magkakapatid at ang lamparang pag-aari ni Julius. Hindi lahat ng ama ay karapat-dapat tawaging ama. Pero lahat ng anak may karapatang pumili kung sino sila. Naalala ko na sabi ng matanda sa akin noon. Umalis ako roon na magaan ang dibdib. Hindi dahil nakalimot ako, kundi dahil pinili kong humarap. Ngayon, tahimik na akong namumuhay. Hindi mayaman, hindi sikat. Pero malaya. Hindi ako ang anak na pinili ng kasalanan. Ako ang anak na nagwakas ng apoy. Ang kwento ni Rael at ng kanyang mga kapatid ay puno ng takot, lihim at trahedya. Ngunit nag-iiwan na mahalagang aral sa buhay. Isa sa pinakamahalagang aral ay ang kahalagahan ng katotohanan. Kahit na matagal nang itinago o sinadyang sirain ang isang katotohanan, sa huli, lalabas ito. Ang pagtatakip ng kasamaan, pagkakanulo at maling desisyon ay hindi magtatagal. Para kay Rael, ang pagtuklas sa katotohanan tungkol sa pamilya niya, kahit masakit at delikado, ang nagbigay sa kanya ng kalayaan at kapayapaan. Isa pang aral ay ang kahalagahan ng pamilya at pagtutulungan. Sa kabila ng sunog at pagtatangkang burahin ang kanyang mga kapatid, hindi sila tuluyang naglaho. Ang pagkakaroon ng kapatid na tulad ni na Raymart at Max na nagprotekta at nagbigay gabay kay Rael ay nagpapakita na sa hirap at panganib, ang pamilya ang pinakapundasyon ng lakas. Minsan, hindi lang dugo ang nagbubuklod sa pamilya kundi ang pagmamahal, sakripisyo at tiwala sa isa't isa. Makikita rin sa kwento ang aral tungkol sa katapangan at pagpili ng tama. Si Rael, bilang nakaligtas, ay may pagkakataon na tumakbo at iwanan ng problema. Ngunit pinili niyang harapin ang nakaraan at ilantad ang kasamaan. Ang kanyang desisyon ay nagpakita na ang tunay na tapang ay hindi nawawala sa takot, kundi sa kakayahang gumawa ng tamang hakbang kahit delikado. Ang bawat isa sa atin ay may nakaraan o lihim na nais nating takasan. Pero ang katapangan ay ang harapin ito
at hindi itago. Higit sa lahat, ang kwento ay nagtuturo ng aral tungkol sa katarungan at hustisya. Kahit na ang ama nila Rael ay makapangyarihan at may kapangyarihan na magtago sa likod ng yaman at impluensya, sa uli, ang tama ay lumabas. Ipinakita ng kwento na ang hustisya ay darating sa tamang panahon at hindi laging kailangan ng karahasan para makamit ito. Ang pagpili ni Rael na ibahagi ang USB at ilantad ang kasamaan ay patunay na ang hustisya ay may katuparan kung may tapang at prinsipyo. Sa kabuuan, ang kwento ay isang paalala na ang katotohanan, pamilya, tapang at hustisya ay hindi lamang mahalaga, kundi kailangan ding ipaglaban. Ang bawat anak ay may karapatang pumili ng sariling landas at sa tamang desisyon. Pwede nilang baguhin ang nakaraan at makamit ang kapayapaan. Kahit gaano kadilim ang paligid, ang tama at mabuting puso ay laging may liwanag. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.